salamat, Noel Perfecto. Sa iba pang balita, dahil sa bagsik ng epekto ng low pressure area na nagresulta ng pagbaha at pagkasira ng mga tulay, state of calamity itinaas sa Davao Region. Balitaan mo kami, Joey, ng PIA Davao. Higit na kailangan ngayon ng Davao Oriental ang pagsasagawa ng pansamantalang mga tulay upang marating ang 6 na mga bayan ng Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Katiil at Boston na isolated kasunod ng masamang epekto ng low pressure area sa Davao Region mula pa noong araw ng Biyernes. Sa pinakahuling pagtaya ni retired Brigadier General Loreto Rirao, Director ng Office of Civil Defense 11 at Chair ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11, tanging sa dagat at sa ere madadala ang mga relief goods sa nasabing mga bayan dahil sa sirang mga tulay at nakahambalang na mga landslides. Unang nasira ang Caraga Bridge kasunod ay iba pang mga tulay na nag-uugnay sa mga apektadong kabayanan dahil sa malakas na agos ng tubig baha. Ang nasabing tulay ay una nang nasira sa pagsalanta ng Bagyong Pablo noong December 4, 2012. Nakabara rin sa highway ang isang landslide patungong bayan ng Tarragona. Sinabi ni Rirao, 2 mga barangay din sa Governor Generoso Davao Oriental ang isolated dahil sa pagkasira rin ng mga tulay na nag-uugnay sa mga ito sa bayan. Kasalukuyan din anyang ginagawa ang clearing operation sa daan sa pagitan ng Nubataan at Katiil na binara rin ng mga landslides. Dahil sa nasabing kalagayan, inilagay na sa state of calamity ang Davao Oriental. Iniulat na humupa na ang tubig baha sa Tagum Libuganon River Basin na nakaapekto sa 8 mga bayan sa Davao del Norte. Anya tanging ang bayan ng Carmen, nakapareho ang antas sa dagat, ang lubog ang mga kabahayan sa baha, ngunit bumaba na ng hanggang bewang ang tubig at maaari nang madaanan ng mga sasakyan ang National Highway. Anya, dahil lubog pa rin ang mga kabahayan sa tubig, mas makabubuting manatili sa mga evacuation centers ang mga residente. Yeah, dito sa Davao del Norte, ang pinaka-importante rito from Typhoon Pablo to Typhoon Soreda hanggang ngayon, 0 casualty. They have a good disaster management dito. Napansin din ni Rirao ang magandang pagtugon sa preemptive evacuation ng mga apektadong pamayanan. Tumulong din ang mga local governments ng Davao City at Tagum City sa pamamagitan ng pagpapadala ng rescue team sa Moncayo, Compostela Valley. Kaisa rin anya ang Philippine Navy sa pagdadala ng mga relief goods sa mga isolated na bayan ng Davao Oriental tulad ng Baganga, Katiil at Boston. Katuwang din anya ang Philippine Air Force sa pag-airlift ng mga nasaktan sa kalamidad. Gayunman, sinabi ni Rirao na sa kabila ng pagbaha, tinamaan din ng landslides ang mga probinsya ng Compostela Valley at Davao Oriental. Nananatilian niya sa 13 ang bilang na sa pinakahuling kalamidad na tumama sa Davao Region. Kampante si Rirao na kaya ng tugunan ng mga probinsya ng Davao del Norte at Compostela Valley ang kalagayan ng mga mamamayan sa kani-kanilang mga lugar. What is good here in the region is we are helping one another, meaning all LGUs are helping one another. Kaugnay nito, inahayag naman ni Romulo Tagalo, Provincial Administrator at Action Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Davao del Norte na naipamigay na nila ang mahigit 4,800 relief goods sa mahigit 2,800 na mga pamilya sa 17 mga temporary shelters sa probinsya. Sa ngayon anya ay inaalam nila ang lawak ng kasiraang dulot ng pagbaha sa agrikultura, mga daan at tulay na magiging batayan para sa provincial government na isailalim sa state of calamity ang buong probinsya sa susunod na mga araw. The next thing to do is to assess the damage in terms of infrastructure and agriculture because that is the basis of our Sangguniang Panlalawigan and our governor for the declaration of state of calamity. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Sem Dalumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-ulat.